Hello everyone! Welcome back sa ating channel, Paano Matuto Mag-English 101. In today's video guys, we are going to learn Communication Phrasal Verbs Part 3. Meron na tayong nagawa na Part 1 and Part 2 na related sa mga phrasal verbs. So ilalagay ko po yung link sa description ng video na ito para mapanood po ninyo sakaling hindi nyo pa po napapanood. So again, yung ating aaralin guys ay mga phrasal verbs na related sa communication. Ito guys yung ating mga aralin, okay? So, 10 phrasal verbs na related sa communication tulad ng talk about, speak up, shut up, hang up, call back, talk over, pick up, ask for, listen to, and answer back. Tandaan natin guys, pag sinabing phrasal verbs, verb po ang mga ito. Kaya lang, binubuo siya ng verb, tapos may kasamang preposition. O kaya, verb tapos may kasamang other adverb na kung saan ang meaning niyan guys ay katulad din ng ordinary na verb. At tandaan natin na ang mga phrasal verb, katulad din siya ng mga ordinary na verb na hindi lang iisang meaning. Kung hindi, minsan dalawa, tatlo, or mas marami pa. Pero ngayon guys, yung phrasal verb ay related sa communication. Kaya isa lang yung meaning na aaralin natin. So, mas maganda yun guys. At least, paunti-unti madadagdagan yung ating mga English vocabulary. Okay? So, umpisa na natin guys. Tandaan natin guys bago tayo mag-umpisa, na ang mga phrasal verbs ay gamitin in everyday conversation dahil madalas na ginagamit ito ng mga English native speakers. So, pag sinabi nating talk about, pag-usapan, or to discuss something. Halimbawa, let's talk about the problem. Pag-usapan natin ang problema. We talk about our plans last night. Pinag-usapan namin ang aming mga plano kagabi. They are talking about the new project. Pinag-usapan nila ang bagong proyekto. Speak up. Magsalita ng mas malakas. Pag sinasabi natin to in everyday conversation, pakilakasan yung boses mo. 'Di ba ganon? In English, ang ibig sabihin ng speak up is to speak louder so others can hear. Halimbawa, please speak up. Magsalita ka ng mas malakas or pakilakasan ang boses mo. Yun ang ibig sabihin niyan. Can you speak up a little? Pwede ka ba magsalita ng mas malakas? He spoke up during the meeting. Nagsalita siya ng mas malakas sa pulong. Shut up. Pag sinabing shut up, tumahimik or to stop talking. He told them to shut up. Sinabihan niya silang tumahimik. Next, please shut up for a moment. Tumahimik muna kayo sandali. The teacher told the noisy students to shut up. Sinabihan ng guro ang maingay na estudyante na tumahimik. Guys, pasensya na dahil tatlo yung ating mga examples. Pinapakita ko kasi dyan guys na yung ating mga phrasal verbs ay katulad din siya ng mga verbs na may mga tense. 'Di ba? May mga past tense, present continuous tense, ayan. Para hindi kayo malito guys kapag na-encounter nyo yung iba-ibang tense ng phrasal verbs. Okay guys, tandaan natin, pag sinabi nating shut up, pag ginagamit natin to guys sa alimbawa, sa mga kausap natin, ng mga teachers, professors, o kaya nasa formal occasions tayo, so hindi pwedeng babanggitin natin tong shut up. Bakit? Kasi ito ay, pag pinakinggan mo para siyang bastos pakinggan. Pero pwede natin tong gamitin sa mga kakilala natin, na ka-close natin guys. Sometimes ginagamit yung shut up 'pag nagbibiro tayo, 'di ba? Kaya dapat alam natin kung kailan natin 'to gagamitin. Again, kapagka makaka-close natin yung mga kausap natin, puwede nating gamitin yung shut up. O kaya 'pag nagbibiro tayo kasi makaka-close naman natin sila. Pero kung kausap niyo yung mga professors, teachers, o kaya nasa school kayo, nasa office, nasa formal na occasion, so never use this word. Instead guys, pwede na yung gumamit ng phrase na please be quiet. Okay? Call back. Pag sinabing call back, tumawag muli or tumawag ulit. To return a phone call. Halimbawa, I will call you back later. Tatawag ako muli mamaya. Or tatawag ulit ako mamaya. She called me back after the meeting. Tinawagan niya akong muli pagkatapos ng pulong. Please call back tomorrow. Tumawag muli bukas. Or tawag ulit bukas. Or tawag ka
ulit bukas. Pag sinabing hang up, ibaba ang telepono. Or to end a phone call. Halimbawa, she hung up suddenly. Bigla niyang ibinaba ang telepono. Next, don't hang up yet. Huwag mo munang ibaba ang telepono. Next, he hung up the phone after saying goodbye. Ibinaba niya ang telepono matapos magpaalam. Katulad guys ng sinabi ko sa inyo, para hindi kayo malito, ito HU, ito naman HA, kasi ito nasa past tense, ito naman ay nasa present tense. Kaya huwag kayong malito sa spelling guys ha. Related or may kinalaman kasi yan sa tense ng verb. Pag sinabing pick up, pag related sa communication, ang ibig sabihin niyan ay sagutin ang tawag or to answer the phone. Halimbawa, he pick up the phone, ibig sabihin sinagot niya ang telepono. Next, please pick up the call. Sagutin mo ang tawag. Next, she didn't pick up my call. Hindi niya sinagot ang aking tawag. Ask for. Pag sinabing ask for, humingi or to request something. Halimbawa, she asked for help. Humingi siya ng tulong. You should ask for advice. Dapat kang humingi ng payo. He asked for more information. Humingi siya ng karagdagang impormasyon. Pag-usapan ng mabuti, ibig sabihin, to discuss carefully before making a decision. Halimbawa, let's talk it over. Pag-usapan natin itong mabuti. 'Di ba sometimes 'pag nag-uusap tayo, sabihin natin sa kausap natin, "Mamaya mag-usap tayong mabuti ha." 'Yun guys. Gamitin natin 'tong phrasal verb na talk over. Next, they talk over the problem. Pinag-usapan nilang mabuti ang problema. Next, we need to talk this over tonight. Kailangan natin pag-usapang mabuti ito mamaya. Listen to, ibig sabihin makinig sa. To pay attention to someone speaking. Halimbawa, please listen to me or makinig ka sa akin. Next, always listen to your teacher. Palagi makinig sa iyong guro. Next, she listens to her parents. Nakikinig siya sa kanyang mga magulang. And the last one, pag sinabing answer back, parang katulad din yan na phrasal verb na talk back. Okay? Ang ibig sabihin ay sumagot ng pabalang or sumagot ng bastos or sumagot ng walang galang. In English, ang ibig sabihin niya ay to reply in a rude way. Don't answer back. Huwag kang sumagot ng pabalang. The child answered back to his mother. Sumagot ng bastos ang bata sa kanyang ina. Students should not answer back to teachers. Hindi dapat sumagot ng pabalang ang mga estudyante sa guro. Dito na tayo sa practice conversation. Babasahin ko lang guys ha, pero nakikita nyo naman, pag sinabing blue, yan yung phrasal verb. Tapos yung green, yan yung katumbas niya pagdating sa Tagalog. Okay? Can we talk about the problem now? Pwede ba natin pag-usapan ang problema ngayon? Yes, but please listen to me first. Oo, pero makinig ka muna sa akin. Okay, but can you speak up a little? Sige, pero pwede bang magsalita ka ng mas malakas? Or pwede mo sabihin na, oo, pero pwede bang pakilakasan ang boses mo? Sorry, I will call back my manager later to explain everything. Pasensya na, tatawag ako muli sa aking manager mamaya para ipaliwanag ang lahat. Someone is calling you. Why don't you pick up the phone? May tumatawag sa iyo. Bakit hindi mo sagutin ang telepono? Wait, don't hang up yet. I need to ask for some information. Sandali, wag mo munang ibaba ang telepono. Kailangan kong humingi ng impormasyon. Next, after that, let's talk it over and find a solution. Pagkatapos niya, pag-usapan nating mabuti ito at humanap ng solusyon. Okay, but please don't answer back if I disagree. Sige, pero wag kang sumagot ng pabalang kung hindi tayo magkasundo. And ito na guys, yung ating pinakahihintay, meron tayong mini quiz. Natandaan nyo ba yung ating 10 phrasal verbs na related sa communication? 20 items yung ating pa-quiz. So, eto na siya guys, yung ating quiz. So, hindi na ako maglalagay guys ng timer kasi medyo
mahaba yung video natin 'pag maglalagay ako ng timer. So, ang gagawin niyo lang guys, ipo-pause niyo bawat number tapos isulat niyo sa isang notebook o papel yung sagot ninyo, then mamaya ibibigay ko yung tamang sagot. Ayan siya yung number 1. So, magbibigay ako ng ilang segundo, siguro mga 5 seconds, tapos ine-next ko na, okay? So, game na tayo guys. Ito na yung number 1. Okay, number 2. Number 3. Number 4. Five. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Okay guys, ito na yung ating answer key. Excited na ako ipakita sa inyo guys. Alam nyo ba ng ating answer key ay meron siyang translation. Okay? Para sa mga beginners po dyan, naglagay po ako ng translation ng bawat sentence. Pag sinabing, let's talk about the problem after the meeting, pag-usapan natin ang problema pagkatapos ng pulong. So, ang sagot sa 1 ay talk about. Number 2, please speak up. I cannot hear you clearly. Magsalita ka ng mas malakas, hindi kita marinig ng malinaw. So, speak up ang sagot. 3, ang sagot ay shut up. The teacher told the noisy students to shut up. Sinabihan ng guro ang maiingay na estudyante na tumahimik. I will call you back when I arrive home. Tatawagan kita ulit kapag nakarating na ako sa bahay. So, call back ang sagot. 15. Don't hang up the phone yet. Huwag mo munang ibaba ang telepono. Hang up ang sagot. 16. He didn't pick up my call yesterday. Hindi niya sinagot ang aking tawag kahapon. So, ang sagot ay pick up. 17. He decided to ask for advice from his teacher. Nagpasya siyang humingi ng payo mula sa kanyang guro. So, ang sagot ay ask for. 18. We should talk over the situation calmly. Dapat natin pag-usapan ng mahinahon ang sitwasyon. Ang sagot sa 18 ay talk over. 19. Always listen to your parents. Palagi makinig sa iyong mga magulang. So, ang sagot ay listen to.
20. Don't answer back when the teacher corrects you. Huwag kang sumagot ng pabalang kapag kinokorek ka ng guro. Answer back ang sagot. So, ito guys yung ating naaral. Bali, talk about, speak up, shut up, hang up, call back, talk over, pick up, ask for, listen to, and answer back. So, naalala nyo ba kung anong ibig sabihin ng mga to? So, let's go over our lesson for today. So, ito guys yung ating 10 phrasal verbs related to communication. Pag sinabing talk about, pag-usapan, or talakayin. Pag sinabi namang speak up, magsalita ng mas malakas or lakasan ng boses. Shut up, ibig sabihin tumahimik or tumigil sa pagsasalita. Call back, tumawag muli or tumawag ulit. Hang up, ibig sabihin ibaba ang telepono or tapusin ang tawag. Pick up, ibig sabihin ay sagutin ang telepono. Ask for, ibig sabihin ay humingi. Talk over, pag-usapan ng mabuti. Listen to, makinig sa. Answer back, sumagot ng pabalang or sumagot ng bastos. And that would be all guys. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa po nakasubscribe guys, pwede kayong mag-subscribe sa ating channel. And guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, kung sa tingin ninyo ay nakatulong, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-share. Yan lang guys. Have a nice day and take care.